today on Kababayan LA, we have some serious discussions, but also some entertainment. In serious discussions, we're going to be talking about sexual or human trafficking. It's very serious, but then at the same time, we don't stop there. We can do something. And speaking of doing something, we're going to meet two young Kababayans. They are doing something for their community. It's very impressive. Starting early in terms of social civic engagements, we're going to be talking to them today on the show as well. And of course, like I said earlier, Joseph Vincent is going to be singing for us today as well. My name is Janelle So, and you're watching Kababayan LA. At ito naman ang mga maiinit na chismis mula sa Pilipinas, courtesy of Pinoy Insider. The latest chismis in Philippine show business is brought to you by Pinoy Insider, your #1 source of Filipino entertainment news. Joining us on the phone is Eugene Asis, Editor-in-Chief of Pinoy Insider, the only 100% collared Filipino newspaper. But then at the same time, it's not your normal newspaper because it's the only 100% Filipino showbiz chismis newspaper that's being distributed for free here in Southern California. Eugene, like I said earlier, is on the line. Hello and welcome to Kababayan LA. Yes, good afternoon sa ating lahat dito sa LA. And after a while, the street party kagabi, Halloween night sa Santa Monica, medyo wild din ang ating mga balita ngayong hapong ito, Janelle. Yes, umpisa natin kay John Estrada na mukhang ang Philippine media daw o mga entertainment reporters ay nabastusan sa kanya. Sa press con kasi ng kanilang bagong series na A Beautiful Affair na sa ABS-CBN, ay may tinanong itong mga ilang kaibigan nating reporters tungkol sa kung ano ang nagpapaganda sa isang relasyon. At syempre, alam naman natin na medyo macho-macho itong si John Estrada, kaya ang sagot niya ay sex. Yun lang. At medyo dinugtungan pa niya ng hindi maganda sa pandinig ng ilang mga conservative na mga reporters natin. Kaya medyo parang nabastusan sila. But, you know, after the press con, agad naman siyang humingi ng paumanhin at with his charm, medyo napatawad naman siya. And according to reports, mas na-highlight yung kanyang may pagkabastos na sagot dahil ito daw sagot ni John Lloyd na kanyang co-star, medyo pa-sweet. Yeah, alam mo naman natin si John Lloyd, medyo yung mga sinasabi niya parang mga galing sa tula ni Robert Frost, di ba? So yun, medyo umangat yung pagkabastos nung sinabi ni John Estrada. Ayan, pareho silang John. Ikaw, ano ba sa tingin mo ang nagpapaganda ng isang affair? Well, para sa akin, yung understanding. Alam mo yun, yung you have to be really understanding to each other para mas maging maganda ang inyong relasyon. Understanding, and I guess, of course, communication, no? Pero, yeah, when you start quoting poetry, talagang halatang-halata na in love itong si John Lloyd, na alam naman natin, umamin na sa kanilang relationship with Angelica Panganiban. Eugene, pero itong si Angelica still saying things about her ex-boyfriend na si Derek Ramsey. What's the latest? Yeah, parang sinasabi nga nung mga nakapaligid sa kanya na parang naggamit siya in a sense. Dahil nung nagkaroon sila ng relasyon noon, alam naman natin, wala pang pangalan si Derek. At saka kung iisipin natin, marami namang ibang maraming ibang gwapo sa Philippine showbiz. Pero dahil nga naugnay ang kanyang pangalan kay Angelica, medyo talagang gumanda ng husto ang kanyang pangalan. Although napatunayan naman niya talagang mahusay siyang aktor. At ngayon nga, itong huling pelikula niya, box office hit na naman, yung A Secret Affair. Puro affair. Yes. Nahalata ko lang, puro affair ang pinag-uusapan. But anyway, yun nga, sinabi nga ng ilang mga nakapaligid kay Angelica na although hindi naman to diretsong galing kay Angelica, na parang nagamit nga si Angelica in the process ng kanyang pagsikat. So hindi siya ang nagsalita. Pero usually... go ahead. Oh, yeah. Pero yung sa mga salita niya, parang wala siyang sinasabing maganda. I mean, kung iisipin mo doon sa ibang relasyon, yung pagkatapos ng kanilang ng paghihiwalay, laging sinasabi na wala akong masasabi sa kanya, maganda naman ang aming pinagdaanan. Pero itong sa Angelica, medyo hindi maganda ang mga sinasabi. Yes, what do you think about that? And this whole time, Derek has been quiet siguro, as you know, the gentleman that he is. But then also, di ba, sinasabihan naman tayo, not just in relationships, no? Even when we're younger, mga binibilin sa atin ng ating mga magulang, if you don't have anything good to say, just don't say anything. But why do you think Angelica keeps giving statements like this about her ex-boyfriend, na medyo putting her ex-boyfriend in a negative light? Sa sarili ko lang palagay, siguro talagang may mga kinikim-kim pa siyang hindi magandang saloobin
about Derek. Lalo na nung siguro, kasi nung una, hindi naman niya sinabi kaagad na may asawa pala siya, na hindi pa pala siya anal doon sa kanyang dating asawa. So medyo siguro pagkatapos noon, nung nasabi na, napatawad niya dahil siyempre mahal niya. Pero at the back of her mind, medyo parang hindi maganda dahil hindi kaagad sinabi sa kanya na siya pala ay married pa rin. Naku, nagkalokohan pala doon, in short. Okay. Ito naman, walang lokohan dito, pero merong ding parang mga samaan ng loob. Andy Eigenman, she is dating again. Dating again, but medyo long distance relationship dahil itong si Jake Ejercito na anak ni, kung kilala mo sila, Arnie Enriquez, yes, na dating actress at ng ating dating Pangulong Joseph Estrada, ay nag-aaral ito sa London. Pero once in a while, siyempre alam naman natin kapag may pera, madaling uuwi, pupunta sa London, and they see each other whenever Jake is in town or in the Philippines. Pero ito nga, balita namin na talagang may mukhang hindi gusto nila Arnie para sa kanyang anak, itong si Andy, just because alam naman natin, isa siyang dalagang ina. Yun ang sa palagay namin ang dahilan sa mga sinabi ng kanyang ina naman ni Andy na si Jacqueline Jose. Alright, so si Jacqueline Jose na mother ni Andy ang nagsabi nito sa press na mukhang ayaw ni Arnie Enriquez si Andy para sa kanyang anak. So susubaybayan natin to. Alam naman natin tayong mga Filipino, sanay tayo sa yung mga magulang na nakikialam sa mga love lives ng kanilang mga anak. And of course, in show business, mas lalong naha-highlight yung mga balitang ganito, diba? Alright. Right. And speaking of naha-highlight, spotlight on the love life of Christian Bautista na nagsasabi naman na siya daw ay virgin pa rin hanggang ngayon. Oo, at 31 yan 31 years old itong si Christian, na alam naman natin medyo may ibang paniniwala sa kanyang spiritual na buhay. Kaya hanggang ngayon daw ay virgin pa siya at talagang yung kanyang paniniwalang yan ay mangyayari lamang. Ang ibig sabihin, magkakaroon siya ng sexual na relationship with a woman kapag sila'y kasal na. So, ang balak naman niya magpakasal in 2 years' time. Pero hindi natin alam kung ang kanyang girlfriend ngayon na si Carla Durananu. Medyo mahirap i-pronounce yung kanyang apelyido because this girl is Chinese-Romanian at nasa Pilipinas ngayon. Pero hindi pa niya masabi kung talaga si Carla nga ang makakatuloy niya. But then, kung sila pa nga, after 2 years, baka ito na nga. Alright, baka ito na nga. For now, thank you so much for sharing those stories with us. Mas marami pang mga chismis, Pinoy Insider. Ayan, thank you so much, Eugene Assis. Nga pala, pagkatapos na after the next issue, ang ating Pinoy Insider ay makikilala na sa pangalang PhilAm Insider. So, PhilAm, Alright, so siguro magkakaroon na rin ng mga chismis about PhilAms here in Southern California. For now, thank you so much. More power to you. Thank you very much, and good afternoon to all of you. Thanks. Eugene Assis, editor-in-chief of Pinoy Insider. Log on to their website if you want more chismis about your favorite stars from the Philippines. When we return on the show, let's talk about something very important, yet something also very serious. Don't go away.